Dear Papa Joe, ako si Victoria, 44 anyos na. Usa ako sa mga tao nga nagpasalamat tungod sa imuhang YouTube channel kay di lang makalingaw, makapawa pa sa kalaay. Daghang pagyud kag makatunan nga mga moral lessons. Mga ways and means nga angay nimong buhaton in case dunay moabot nimo. Nga mga butang nga kahadlukan. Bad omen, matud pa sa uban. 16 years old lang ko diyang nakailan nako nga kumbana nga itago lang nato sa pangan nga Bong. Bong tungod kay kamayong siya ni Bong Revilla kaniyang batanon pa siya. Sikat-sikat siya sa among lugar ug known pud siya sa mga girls kay halos tanan. Siguro mga daga sa among lugar iyahan ako nung nauyab. Mo'y ingon sa akong papa. Sa sinugdanan against kayo si papa ug mama kang Bong. Doon na sila'y rason tungod kay 14 years ang among gap. 30 years old na si Bong ug ako 16 pa lang. Nagsugod-sugod pa lang o panguyab si Bong nako niyan tong magbisitaan sa balay sa akong lola. Nagdako di ay ko sa akong lola bisag kompleto kong parents. Dili raman pod layo ang among bahay sa ilaha. Doon ay advantage ang wala nako pagpuyo sa puder sa akong papa tungod kay pinangga kay ko nila ni lolo ug lola. Palitan ko nila sa akong gusto ug dili na gani ko halos palihukon sa trabahoon sa balay. Tungod kay di ko south, dali ra kay ko nga ni tubo. 15 years old pa lang ko pero dagan ako tan-awon. Hapsay ug hamis ang panit, gwapahon ug syempre nindot ang mga sinina nga suoton. Mao siguro nga hinungdan nga naibog si Bong nako. Nganong ari man ka manguyab nako nga bata pa man ko compared nimo. Napamaydagan dihao nga kalibil nimo edad. Matud ko pa kang Bong. Mao sa nay gipangutanan nako sa kagulingon Victoria. Ambot ba og bisag pugso na kong lingi sa laing mga babae pero ikaw magigihapon nga kung pirming pangitaon. Tubag pa niya Papa Joe. Ingon ba ya si Papa nga babaero kuno kay ka tanang daga diri imo na nauyab. Tinuod na? Pangutana ko pa. Di ko na i-deny. Yes, tinuod na. Pero lahi na karon. Nagbago na ko sukad nga nagkailata. Ikaw nga kong love. Ikaw na ang babae nga gusto na kong iatubang sa kong mga parents para minyuan. Matud pa ni Bong Papa Joe. Samtang padayon o kabugar si Bong nako kalit nga dunay nilagubo sa gawas. Si Papa, niabot na siya. Dali Bong, gawas dayon at agi sa likod sa pultahan. Paspas kay nakadagan si Bong sa likod pag abot ni Papa ug wala na siya. Doon na kay bisita? Naglibot-libot pa nga pananaw ni Papa iyang gipangita si Bong. Ha? Wala man pa, ngano man. Tubag ko pa. Sige, pamakak yun Victoria. Masakpan ka na ko nang lakihan na. Bunog yun madawat niya. Isog kay si Papa o kami ni Bong hadlok yun kayo miniya. Mao nga magtago-tago mi labi na og dihang finally gisugot na nako siya. Yes Papa Joe, wala ko maminaw kang Papa bisan pa sa iyang pagdili nga sugto nako si Bong. Kay love naman nako siya. Way kalibutan si Papa nga uyab na mi kaya nga ko ang mga apuhan mutabon man nako. Usahay bisag na si Bong sa mua, inigsud ni Papa ilang pataguon sa kwarto si Bong para di makita ni Papa. Makasudsud ra sa kwarto si Bong ug wa madugay mosabay na pud ko niya kundi makabantay ang akong mga apuhan. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana nawala ko sa akong kaugalingon ug nahatag nako ang akong pagkababay ngadto ni Bong. Third year high school lang ko dihang naibaw-an nako nga nagsabak ko sa among kabagwangang anak ni Bong. Ni Olbo ang kayo diyang nibawan ni Papa. Iya kong giadto sa balay ni Lola og nahadlo kay ko. Kay diha ra ba si Bong. Bong, nakaw. Samtang di pa ka makita ni Papa. Matod ko pa niya. Dili, mao ni time nga tubangon ako imong amahan. Doon na natin umaabot nga anak. Di ko mahadlok, malagiya pa kong patyon. Ug tuod man, isog nga niabot si Papa ug way pangutana nga niduol nako unya nilapik ang akong naong sa kusog nga sagpa. Dali nga niduol si Bong sa akong atubangan ug iyang gialihan si Papa. Sir, ako nalay pasakiti ayo lang si Victoria. Matud pa ni Bong. Gihan-anday ni Papa ug kumo si Bong. Pero wa niya gisukmag. Ang among bongbong ang iyang gipahimungtan. Kusog niyang gisukmag ang among bongbong nga murag kahilakon pas kalagot. Pa, sorry kay pa. Unsaon na naman ni. Pero di man ako pasagdan ni Bong. Iya man kong pakaslan. Matod ko pa
ngadto kang papa. Kasal? Unsay kasal? Kinsa pariya mo kasal nimo nga minor de edad man ka? Bag-o lang ka nag-16. Kag bata pa nimo Victoria, sayang kaayo. Kanindot pa sa mong ugma nga maabot nimo. Ug wa pa ka patunto aning lakiha. Yaw-yaw pa sa akong amahan, Papa Joe. Di na ako mabaso si Papa. Kisay amahan nga malipay. Bright ka man unta. Pero bugo ka mas gugma. Siyagit pa ni Mama din ako. Tinuod nga utukan ko sa klase. First honor ko gikan sa grade 1 hangtod second year high school. Pag third year na ako, wa na naimaho. Kay matud pa ni Papa, nabuang nako sa uyab-uyab. Pero bisan unsa pa ilang nga pagdili o pagyaw-yaw, bisag unsaon panilag kasuko, wa na'y mahimo. Mabdos naman ko. Nanghupaw na lang si Papa og ni-give up na nako. Pagkaugma niabot dayon ang mga ginikanan ni Bong sa mua para mamay. Pero di pa man pwede nga kaslon kay 16 anyos pa lang ko. Mao na kadesisyon sila nga mag-live-in na lang mi sa balay nila ni Bong nga nasunod niya sa iyang mga ginikanan. I-fast forward na ako ang mga katuigan nga paspas kay nidagan, Papa Joe. 5 na kabuok ang among anak ni Bong ug high school na si Lisa nga among eldest. Ang nagsunod niya 2 kabuok nga nag-eskwela pa sa elementary. Gisundan dayon sa 4-year-old nga lalaki. Dayon ang masuso nga 2 years old pa. Yes, ingon anak ko kasundanon, 28 pa ang akong edad, murag 40 na ang akong naong. Nawa na ang akong kaprisko, lusyang nakaayo tungod kay tanang panahon na ako nakafocus naman sa mga bata. Diligod mi dato, ultimo nga empleyado lang si Bong sa usa ka kumpanya sa syudad. Samtang kami sa akong mga anak naa sa probinsya. Stayin si Bong sa iyang trabuhan pero mag-ulian kada weekends. Tinuod nga lusyang nako. Nagniwang na lang in taon pero dako pagyapon ko pasalamat kay wa gyud mausab si Bong. Gawas sa kwarta, wa na gyud may problema og tagsa rami mag-away kay di man siya palaaway. Magpaubos lang pirmi. Very humble og very understanding. Okay ra pod ang among relasyon ni Bong sa akong pamilya. Giuyunan masab siya og gi-prove man sad niya ang iyang promise kang papa. Ipakita niya kalabing o responsable nga tipo nga pagkapadre di pamilya. Bisan paglisod mi financially pero naningkamot gud siya nga makaprovide labi na sa panginahanglanon sa among anak. Magunsa na lang, daghan mo kwarta pero gubot ang iyong kinabuhi. Sigig away, unyang uban mangabit pa. Bisag gamay wa ko nagmahay nga sayo ko na minyo. Bisag duha na ang among anak dihang napakasla na ko niya sa huwes. 7 na kabuok ang among anak dihang iya kong gisupresa. Magpakasalta sa pari. Matod pa ni Bong, Papa Joe. Mugasto na sa taana oy. Okay naman tong huwes ba? Tubag ko pa. Di ba itong mugasto kay mas wedding raman. Iato lang nato nga pista para ang mga manambong busog ng daan. Nagkatawa pa nga sulti ni Bong, Papa Joe. Tuod man nagpakasal mi og usab. Bisan og mas wedding lang, pero malipayon kayo mi, kay present ang tanan akong anak ug pamilya. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gihatagan ko niya og lalaki nga dili man tinud abunda sa kwarta pero buutan, responsable ug masinabtanon. Pero wa na ko'y laing pangitaon pa. Sa gabi sa among kasal, giandam na nakondaan ang among kwarto ni Bong. Sa kadugay na namong minyo ang kunong ko nga tagsa na lang kayo may tabo. Ang giingon ni mo Papa Joe nga nila paay sa leyon o karnero. Naglikay po siguro si Bong nga mumabdos na pud ko. Pero syempre exempted tong gabi una, kay kasal gud na mo. Diha rami si Bong susud sa kwarto diyang kalit nga nakita na akong bothered ang iyang panagway. Oh, ano may problema ni mo Bong? Pangutana ko pa niya. Ang akong boss ni text na ako nga doon ako na emergency. Mubalik na siguro ko syudad karon. Tubag pa niya. Unsa? Nga alas 9 pa man? Sige lang, doon na pa may last trip ron sa bus. Tabagin nung kog andam sa akong mga gamit di para makalarga ko dayon. Sa gabi sa among church wedding, Papa Joe, nibalik si Bong sa syudad. Okay raman pud na ako kay para makatrabaho man sad siya. Unsa man siya among kaunon ug mawadan siyang trabaho. Mga 30 minutes ka naglakaw si Bong diyang doon ako'y naukayan, ilawom siya mga snina. Usa ka cellphone ang ako nakita. Ang cellphone nga gamit niya sa iyang trabahoan. Sa pagdinali niya, nahabilin noon ang importante kaayo
Saan naman lang ug matawag ang iyang boss. Gion na ako ang cellphone ug wa ko masayop. Nagpusot-pusot gyud ang mga text messages. Akong gibasa Papa Joe, mao nalay ako ang pagkahugno kay dili gikan sa iyang boss ang mga mensahe, kundi gikan ni Elma. Kinsa si Elma? Natubag ang pangutana diyang gitagsatagsa nagugbasa ang tanang mga mensahe. Nagtinubagay sila ni Bong, sige pangita kang Bong ang maong babae. Nag-away sila sa text. Nganong napakasal pa manggid mo? Wa pa mo matagbaw sa kasal niyo sa huwes? Balik karon diri. Kundi ka moabot og karong gabi una, magbuwag na ta. Pipila lang ni sa mga nabasa na kong text. Wala ako matarong og basang tanan kay hanap na nga akong mga mata sa mga luha. Siyog hilak og bisag unsaon ako di ko katuo. Bisan og gamay, wa ko magdahom nga mabuhat ni Bong ang pagpamabay. Kusog ang bundak sa wani itong gabiyon na pero nigawas ko nilakaw ko nga way tumong. Ang akong dughan murag kabutonon. Niduyog ang kusog sa bundak sa uwan dungan sa mga dugdug ug kilat. Padayon ko sa paglakaw. Samtang naghilak ko. Kinsa makahibaw nga naghilak ko nga basa man kay ko sa uwan. Padayon ko sa paglakaw nga way tumong hangtod nga doon ako'y nabantayan nga usa ka tawo nga nagsunod-sunod nako. Gilingin ako ang tawo nga nagpayong basin og kailan nako pero wa ko makailan niya. Nagpauwan man kaday. Payong o, matod pa sa kahamtong ng lalaki diyang nakaduol na siya nako. Wa na ko dawata ang payong nga yang gitunol maong siya na mismo ang nipayong nako. Asam di ka paingon? Pangutana pa sa lalaki. Diha lang ko sa unahan. Ay lang ko payungoy kay basa naman kay ko. Tubag ko pa. Nakita ko sa katindahan sa unahan o nidagan ko o kusog kayo. Padong sa tindahan o gibiyaan ang lalaki. Wa na siya musunod nako. Hangtod nga inanay na siya nga nawa sa kong pananaw. Mga usa ka oras pug ko nga naglingkod sa tindahan. Pagtuwang sa uwan, diha pa ko nakadesisyon nga mopauli na. Pag-abot na ko sa mua, nagtapok ang ako mga anak sa sala. Din magagikan man, wa lagi kag kalit. Gipakita kang papa, sige balik-balik og tawag. Matod pa sa akong mga anak Papa Joe. Wa abtig 2 minutos ni bagti nga akong cellphone o kay bawo na kong daan kung kinsay nanawag. Nisud ko sa kwarto o dito na gitubag si Bong. Victoria, may kinaabot na ka, diin man ka nga, kagabi naman kayo ron. Pangutana pa niya pero wa ko mutubag kay mahadlok ko nga igo ra ko muhilak. Pero nitingog na sab siya. Nahabilin man gud diha ang akong cellphone. Wa man diri sa akong bag. Matod pa ni Bong. Ang cellphone para sa imong kabit? Finally, nakatingog ko Papa Joe. Nabasahan na akong tanang text ninyo ni Elma. Nasayod ako sa tanan Bong. Salbahis kang dako, hayop ka, nagmatarde kog buntag. Paabutan nga makahibaw nga atong mga anak. Tan-aon ta og di ka ba nila isalikway. Matod ko pa. Pero maayo kayo nga nagpakiluoy si Bong nako. Ayo sulti atong mga anak Victoria, maluoy ka. Isitol na to ni. Ugma dayon mo balik ko diha, mag-istorya ta. Gisunod na ko ang iyang gusto Papa Joe. Ako siyang ipaabot pagkaugma. Maayo kay waang mo mga anak kay tuwa sila tanan sa eskwelahan. Pagsud ni Bong sa mua, naghilak kining daan unya ni duol nako. Nagludluhod sa kong atubangan. Pasaylo ako Victoria, ang kuno nako nga nakasako nimo pero wa na mi. Giputol na nako ang among relasyon. Muhinungdan nga dian ako karon. Ako na siyang gibogan kay di na ko ibaylo ang akong pamilya. Kamu sa akong mga anak, mahal kayo tamo. Matod pa ni Bong nga nagilak-hilak pa, samtang padayon nga nagluhod. Mahal? Kung mahal ko nimo, ngano nakipagrelasyon makaglain? Wa ka mahadlok sa bation sa imong mga anak kung ilan ning mahibaw-an. Mao gani nga ayaw sa lagsulti. Gipasulan naman pud nako tanan. Kilimti na lang itong nabasa nimo para di na ka masakitan. Kung gusto nimo, diri na lang ko sa tua. Di na ko mabalik og syudad. Matod pa ni Bong. Kung pwede pa lang, kung ingon pa lang ana o kadali unta nga malimtan ako tanan. Kung pwede pa lang nga, di na lang siya mabalik sa syudad. Pero, ug di siya mabalik, di na siya mo trabaho. Asa na malamig kaunon. Ang pag-eskwela sa akong mga anak, isugal ba nako tanan? Wa ko'y choice, gidawat na ko siya balik pero wa pagyapon ako siya mapasaylo. Maayo lang ako tinagda niya tubangan sa akong mga anak ug atubangan sa akong mga parents ug igsuon. Pero kung kami lang duha, wa na ko'y maayong tinagda niya.
Di napod na ko siya timanon. Ako na lang siyang pasagdan. Pero ang babae lumoy manggid og kasing-kasing malukmay sa kadugayan. Halos kada adlaw siya nga mangayt pasaylo nako. Gisuyo ko niya pirmi. Doon na siya mga surprise nako bisan tudog ginagmay lang. Pero di malikayan nga makilig ko tungod kay nakahinumdum ko kung unsa siya ka-sweet nako niya tong nanguyab pa siya nako. Usa ka adlaw niabot siya nga dunay daang buwak o mga sinina para nako. Wa na lang unta ka na malit ana, nagusik-usik raman sa kagkwarta oy, may pagipalitan nimo bugas. Matod ko pa niya samtang padayon sa paghugas sa mga plato. Naaman po ko'y gigahin para sa bugas, pasensya na gud. Baratuhon naman ni pero kinasing-kasing man ni. Gibutang niya mga gamit o niduol nako. Ako na tiwas ang naghugas be. Pahuway na dito. Matod pa ni Bong nga gipugos ko niya ilog ang akong trabaho. Niatras ko gitan-aw na ko iyang likod samtang naghugas ko sa plato. Nakatuo na sad ang akong mga luha, Papa Joe. Nikaw na ka? Pangutan ako pa niya. Wapag yun, gutom na gani kayo pero okay lang, tiwaso na saan ako ighugas. Tubag pa ni Bong, dungan siya pag-smile din ako. First time sukad mi nag-away, nga gipangutanan ako siya ni kaon na ba siya. Nagsukad ko pagkaon o niya nagdungan mi kaon, Papa Joe. Human na mo kaon ni Bong, gida ko niya sud sa kwarto. Wapa ko no siya mabusog, gigutom pa ko no ang leon, pero lahi ang iyang gustong kanon. Sukad sa mong away, wa na gyud ko magpahilabot niya, pero niya tong higayuna, ni surrender ko. Ni surrender ang karniro sa leon, Papa Joe. Unang higayon, nabuhat na mo ang buhaton sa minyo. Unsa pa may mahimo nako. Ako siyang bana, mahal pa nako siya. Bisan pa sa iyahang nabuhat diri nako. So kaniya to nabalik na ang amo may pagtinagdanay ug wa na ko damaha nga sa edad nako nga 39 na buntis lang gyapon ko. 40 years old ko dihang gipanganak nako ang akong ikawaw nga anak. Okay raman, Papa Joe. Wa ako magmahay kay bisan og unsa kadaghan ang akong mga anak, mga buutan og bright silang tanan. In fact, duha sa akong mga anak ang nakagraduate na og college ug doon na nagani mga trabaho. Itagaan pa gani ko nilang smartphone para maka-Facebook ko. Anytime maka-chat ko nila sa ilang papa. Nalingaw nagyud ko tinuod ang FB. Labi na og makita ko sa mga pictures sa akong mga gwapa o gwapong anak. Makapawa sa kakapoy. Usa ka gabi ni Anto, sawa pa ko natug, nagchat-chat ko sa akong mga anak nga tuwa sa gawas. Ni-chat pud ko ni Bong. Nagpaabot ko siyang reply kung maka-online na siya. Nag-scroll ko samtang nagpaabot kang Bong. Nalipay ko dihang ni prompt nga ni-reply siya nako. Dali na akong gi-open ang messenger pero maunalay akong ka-shock sa picture nga iyang gisend diri nako. Tag-ana og unsa, Papa Joe. Lain man paminawon pero ako na lang isulti nimo. Pasintabi sa nagkaon karon. Ang ako nakita mao ang picture sa kinatao sa kumbana. Uy, ano nagpadam si picture sa iyaha oy? Nasyak kayo ko. Wa na ko nimutang labi na dihang pagtan-aw na kog balik iyang gi-remove og di na nako makita. Dito, nibalik na sa akong pagduda niya. Doon na sa kanila laing gikabuhangan. Taon-taon ni chat si Bong nako. Victoria, naglagot yung kusong kauban, kilabta na nga akong cellphone, gigamit sa iyang kabuang. Nasukmagan gud nako, kaya gisend man niya iyang kinatao sa mga babae. Pasinog na apil pug ka. Iyang amigo. Kinsa kong buanga ang mubuhat ug ing ato. Gibuangan na lang gyud si Bong nako nga di ko makaila kung kinsa tagiya ato nga kadaghan naman ko kakita sa iya ha. Mas maayo pa unta og giangkon lang niya nako nga para ako gyud ang pitsura. So may daotan na nga asawa man ko niya. Pero iyang gidelete dayon na makakpagod siya. Klaro na hinuon nga doon na pud siya gibuhat nga kadudahan. Bisan og wa pa ko mutuo kang Bong pero gireplyan na ko siya nga okay. Para wa ni daghang istorya. Doon na nakoy laing plano, Papa Joe. Gusto na kong masakpan siya sa akto. Sa iyo sa buntag nangandam nako para sa akong paglarga sa syudad. Gipanhan ako sa mua nga kumanghod para mo'y mobantay sa akong anak. Samtang nagpaabot kog bus, wala ko sa una-una o gikulbaan kay ko. Sagol ang kalagot. At the same time, nag-ampong ang sayop lang ko sa akong pagtuo. Gisungog pa ko sa panahon nga pirming puno ang mga bus nga mangagi. Taod-taod, dahil bus nga ni Honong. Barog ra ba, ma'am? Matod pa sa konduktor.
Okay ra dong, magbarog ra ko dong. Bahalag 3 ka oras nga magbarog ang importante nga makabot kog syudad. Mga 5 minutes na ko nga nagtindog sa bus diyang dunay usa ka hamtong nga lalaki nga nitawag nako. Ikaw lang diri oh. Matod pa sa lalaki unya nitindog og nangitag lay mayong pwesto ngayang kabarugan. Nagpasalamat ko sa lalaki unya nilingkod ko sa iyang gihatag nga lingkuranan nako. Usahay masakpan nako ang lalaki nga mutan-aw nako. Murag nakamayong ko sa iyahang dagway. Sigurado ko nga di ka to ang una na mong panagkita niya. Sayo pa kayo diyang naabot ko sa terminal mong niadto ko sa department store at bang sa trabahoan ni Bong. O dito ko nagpalabay og oras hangtod nga niabot ang alas 5. Wa ko'y ganang mukaon pero gutom na gyud kayo mong nikaon lang ko sa food court o dito sa ko nagpaabot og oras. Human kog kaon ni sandi ko sa lingkuranan ug wa na ko mapugni nga nakatug ko samtang naglingkod. Pagbalik na kog bukas akong mga mata nakita ko na usab ang lalaki nga kasakay nako sa bus. Ano kahang pirmi na ko siya makitaan. I'm sure nga nagkita na may ani niya sa una pero di na ko makahinomdum og asa. Mga alas 4:30 ninaog na ko og naglakaw paingon sa trabahoan ni Bong. Diha lang ko sa layo nagtago pero kita kayo nako ang pagsud og gawas sa mga trabahante. Halos di na ko mamilok kay mahadlok ko nga mawa og galit si Bong sa akong panan-aw. Nga niya tong higayuna nga naglakaw. Paingon sa ako ang nahimutangan. Nilabay siya sa akong atubangan nga wa makabantay nako. Ako siyang gisundan Papa Joe pero nag-amping ko nga di ko niya makitaan. Layo-layo na ang iyang nalaktan dihang nisud siya sa ka eskinita. Mura og squatters area ang iyang gisudlan. Padayon siya sa paglakaw sa gamay og hagipit kayo nga liko-liko nga daan. Padayon po ko sa pagsunod niya pero niya itong higayuna nisamot na kakusog ang putok sa kong dughan. Kung sa masibong din nga di mo ni mauyang gipuyan. Ang tanan ako mga pangutana na tubag dihang sa katapusan ihunong siya sa kalugar sa usa ka gamay nga bahay Papa Joe. Nisud si Bong sa bahay og di na nako maklaro sa ako ang gitaguan mao nga nipaduol ko og nangita ko og lungag nga kalilian para makita nako ang naa sa sud. Nakaduol ako sa bintana, sirado pa. Dunay gamay nga kang-a og dito nako nalili sa sud. Sa akong paglili nakita na ko ang usa ka babae nga nagluto. Pagkakita sa babae kang Bong nisud kini sa gamay nga kwarto unya paggawas dunay dalang t-shirt ug short nga iyang gitunol kang Bong. Nibalin ka ha og Pinoy-anan si Bong? Landlady ka niya or maybe friends lang? Asawa ba ka ha sa iyang kauban or unsa? Padayon ko sa paglili sa lungag hangtod nga dunay ni gawas nga batang lalaki gikan sa kwarto. Sa tan-aw nako pare-pareho lang edad ang bata sa mong kamanghuran. Nalipay ang bata pagkita niya kang Bong. Nagdagandagan kini ug niduol niya ug niingon nga papa. Gikugos ni Bong ang bata, gihagkan ug gihagaw-hagwa. Gisapungan ako sa kumpada nga akong babadungan sa pagtuo sa akong mga luha Papa Joe. Nangurog akong mga tuhod ug muraba og nawagtangan kog kusog. Tinuod nga expected na nako nga dunay siya babae pero nganong sakit pa man gihapon kaayo. Nga ako sila nakita sa akto. Labi na, diyan nadunggan ako sila nga nagkaon na unya gitrapuhan pa siya sa babae. Singtanon kayo si Bong labi na og magkaon. Mura ko kasukaon sa kung nakitang sweetness nila sa babae nga dagsigig trapo sa naong ni Bong. Wa ako makagwanta og nalupog ko sa yuta. Nilingkod ko og nagyaka sa yuta ubos sa bintana. Unsa may akong buhaton? Sudlon ba nako sila unya akong pakalitan? Awayon ba nako silang duha? Mag-iskandalo ba ko? Wa na ko masayod sa kong buhaton Papa Joe. Pila ka minutos ko nga nagyaka sa yuta og tataod nitindog na pugko og nilili pagbalik sa lungag. Humanas lagkaon, nanghugas na ang babae, samtang nagduwa-duwa ang bata. Nakita ko si Bong nga niduol sa babae ug nigako siyang likod. Dito, murag lami na kay isyagit Papa Joe. Wa na ko makagwanta, nilakaw ko Papa Joe ni palayo ko dito. Nakagawas na ko sa eskinita, diyan nakabantay ko nga dunay nagsunod na ako nga tao. Ako siyang gilingi sa pamasin nga si Bong. Okay lang ka? Sumay ako ikatabang nimo, matod pa sa lalaki nga diya sa kong tapad. Dili si Bong ang maong lalaki. Kinsa man jud ka? Nagunsa man ka diri, gisundan ba ko nimo? Pangutana ko pa niya. Long story Victoria oy, tubag sa lalaki. Nakaila ka nako? So imo gyud kong gisundan? Matod ko pa. Oh, tinuod gisundan ti ka kay nabalaka ko nimo. Di ba ningon ko nimo long story so kinahanglan og sa saktong lugar tao nga magsulti.
Sa pagkakaroon, palayo sa tadiri, mangita sa taglugar nga mag-istorya na tagtarong. Wa na sa ko sa may pangunahuna niya to gusto ganin na akong nga mupauli pagbalik sa probinsya. Pero gingnan ko sa lalaki nga kinahanglan nga mo relax ako. Muatubang kasi mong mga anak nga ingana imong purma. Pangutana pa niya na ako. Gidala ko niya sa kakananan o pinugos ko niya nga gipakaon. Bisig ka na lang o sabaw o higupan na para masudlan na imong tiyan. Kinahanglan ka nga magtigom og kusog. Dili ka angay magpapildi nila. Anong gibuhat maninimo na ako nga di man ta kaila kinsa man ka. Pangutana pa sa lalaki. Ako si Justoni oy. Nakita na kanako dugay na mga 4 years na siguro to. Kinuno ka itong gapiing inyong kasal? Kusog kay bunok sa uwan unya naglakaw ka nga way tumong. Ako bito tong lalaki nga nagpayong nimo. Sakto. Nakahinumdum na ko. Maode nga familiar ang iyang naong kaganina sa bus o sa food court. Stalker day ka nako? Ngano man? O sa hinungdan? Di man ko artistahon og naong. Naglusyang naman gani ko. Sunod-sunod ko pa nga pangutana niya. Dungan sa pagtuo na sad sa ako ang mga luha. Ayaw pagka-ubsa tanan na ang imong kaugalingon Victoria oy. Dali, sunod na ako, kinahanglan nga makapahuway kag tarong para ugma lain na sad nga bugno sa imong pagpakabuhi. Matod pa ni Justoni. Wa na ko makabalibad diyang akong gidalaso sa ka-pension house. Unya ni kuha siya og room. Wa na ko pakialam niya tong higayuna. Dili sa siguro ko niya patyon. Kaya kung gusto pa niya dugay na unta. Og di po ko ingon anak kaanyag nga iyahang rapon Papa Joe. Ikaw diya sa kama, ari lang ko sa ubos. Matod pa ni Justoni nako. Nakikdan ako ibabaw sa kama pero ang akong unahuna tuwa lang kang Bong og sa iyang babae. Taod-taod nga nitingog na sab si Justoni. Bisa pagparani mo karon katapusan nas kalibutan, bisan pa og sa kasakit nga imong gibati, mulabay ra gyapon na tanan. Moabot ang panahon nga makabangon ka. Angay ka magpakalig-on, ayaw kalimot nga doon pa kay mga anak nga nagpaabot nimo. Matod pa niya. Kung makasulti murag swito na kaayo, siguro kailar mo atong bayhanan no. Matod ko pa, pangutana na kako niya. Nibangon si Justoni o niya nilingkod sa saog nga layo ang pananaw. Wow kaila atong bayhana eh. Ang ako nailhan mao si Elma. Tubag pa ni Justoni. Elma, makalimot ka sa pangan sa unang kabit ni Bong, sa unahuna ko pa. 6 years na mi nga nag-live-in pero gibiyaan gyapon ko niya. Kaya mas gipili niya ang imong bana. Sobra ko ka-down niya to sama gid nimo. Doon na pa ganito time nga gusto na kong magpakamatay. Nagpakiliuoy ko niya nga buwagan si Bong. Ako siyang dawaton, way problema. Pero di naman gyud siya nako. Dito nagsugod nga mura ko mabuang. Na-obsess ko niya. Bisag unsa na lay akong buhaton para mapansin lang niya. Gihadlok pa nako siya nga pangitaon nako ang asawa ni Bong para isumbong nako silang duha. Pero wagod siya mahadlok. Mao nga gitinuod na nga akong bahad. Ug niadto ko sa inyong probinsya para pangitaon ka. Pila ka adlaw na pud ko nga nagsunod-sunod nimo pero wa ko makaako nga moduol nimo. Hangtod nga sa kagabi nga nakit-anti ka nga nagpauwan sa gawas. Nga mura bagwa sa una-una. Naglakaw nga way tumong. Wa ko makagwanta mong niduol ko nimo para payungan ka. Nihunong ko kadiyot si Justoni sa pagsaysay sa panghitabo unya lawom kay nga nang hupaw Papa Joe. Tinuod ang isulti sa imong bana nga nagbuwag na sila ni Elma. Siya mismo ang nibuwag kang Elma. Nalipay ko niya to kay sa pagtuon ako nga buwag na sila. Mubalik na si Elma nako pero wala. Wala lang yapon. Na-depress na kay ko niya itong mga higayuna. Pero ang wala ko masabti sa akong kaugalingon, anong magsigbalik-balik sa inyo ha para mutanaw lang nimo. Wa mas ko'y planong dautan nimo. Nga kumbation lang yun niya itong panahon na basta makita ko nimo makuha-kuhaan ang ako ang kaguol. Taas pa nga kumpisal ni Justoni diri nako Papa Joe. Buot nimong ipasabot nga nakagusto ka nako, na in love na ka nako. Pangutana ko pa niya. Nakagusto yes, pero di sa klase nga gusto nga dunay mali siya. Kanahalan ko mo tanaw nimo nga bisan simple lang ang kinabuhi pero malipayon. Bisan pag daghang kag bata nga gyatiman pero di makita sa mitsura nga gikapoy ka. Mayong tao ka sa imong mga silingan o gigala. Mayong inahan o kasawa. Siguro ang saktong term kay gi-idolize ti ka.
Mauna, taas pantubag ni Gestoni. Mao ba? Maipaday ka nga estranghero kay nakita ka sa ako ang mga qualities. Ang akong bana, ambot. Human kang Elma, kinsa nasayod og pila pa ka babae ang iya makarelasyon. Wa jud ko'y kasayuran. Natural na imong reaksyon karon oy. Nakaagi na ko ana, di ilalim. Mo nga niya ako para suportahan ti ka. Sige katug na diya kay sayo pa ka mamata ugma. Tubag pa ni Gestoni Papa Joe. Pagkaugma samtang nagdungan mig pamahaw gipangutanan ako siya. Unsa may plano nimo karon? Mobalik na ka sa probinsya? Oh, pero sa dili pa doon ako'y hapiton kuyugi ko ha. Tubag ko pa. Gitiming na ko nga wa na si Bong sa ilaha. Usap ako na nuktok sa iyahang kabit. Unsay ato? Mangutana pa sa babae. Wa na ko siya gitubag. Hinuon isud ko sa lambalay bisan og wa ko niya agdahadayon. Gipaliraw ko ang mga mata sa gamay nilang sala nga mauray ilang kusina sad. Gisunod na kog tan-aw ug nakita nako ang eksena sa salida sa TV. Kanabang scene nga sama nga nisong ang asawa sa kabit. Ako ang asawa ni Bong. Pinaisa pang akilay nga sultin ako sa babae. Nikunot ang agtang sa babae unya na patras. Di kumutuan ni mo Doon na kay marriage contract. Tubag pa sa babae nga palaban sa Papa Joe. Wala, pero na ko yung mga pictures. Tanawa. Matod ko pa. Dungan sa pag-scan ako sa akong cellphone ug yun na ako pakita ang picture sa munduha ni Bong niya itong bago pa lang mi nagkauyab. 16 pa lang ko. Young and fresh. May na lang ka na picturean na ako. Ang album ni Mama. Mao niya mong kamagwangan, ang ikaduha, ikatulo, kaniya mo ang family picture. Picture sa among civil wedding, kani sa among church wedding. Proud pa na kong sulti niya. Nakita na ko nga nasyak ang naong sa babae. Ganun murag nakalitan man ka. Kung sa di patuon ni Bong nimo ulitaw siya, kaya no sinti guday nimo, mas ilarunon pa maday kay kakanako. Matod ko pa sa babae. Nagpasok-pasok ko silang gamay nga sala samtang nagsigig picture sa mga litrato nga naka picture frame, mga picture na ni Bong ug silang anak. Nakalitan ko dihang kalit nga nitingog ang babae nga medyo pinaisog pod, palaban pod siya nga type nga pababae. So unsa may gusto nimo may tabo? Nganong sige magka-picture diya ipapriso mi nimo? Matod pa niya. Ebidensya. Maldita ko pa nga tubag dungan sa pagtalikod. Nigawas ko sa ilang pultahan o gisugat ko ni Gestoni nga nagsigig pod og video gamit ang iyang phone. Biliban ako nimo pang sharon ko nita kay dating nimo da. Nagpaabot ako nga mupunta kang baso ba nga dunay tubig nga mingog ka nga you're nothing but a second-rate trying hard copycat. Dayon sabiyag sa iyahang naong. Matod pa ni Gestoni nga nagkatawa. Nagkatawa na lang po ko ug apil Papa Joe. Kana ba? Dapat mo smile ka, mo katawa ka kay di lang magsihilak Matod pa ni Gestoni diri nako. Nihunong ko sa akong paglakaw ni tutok niya dayon. Pahiyom kang Gestoni. Thank you Gestoni ha. Wa ko masayod og naunsa nako ug wa pa ka. Matod ko pa. Okay lang. Happy ko nga makatabang nimo og speaking of tabang, dili natapos ang akong suporta nimo. Ihatod pati ka sa inyo ha. Maunsa pa lang jud ka. Sus, ako gyud suspect kitarabi nagkuyog. Tubag pa ni Gestoni. Nidiretso mi sa terminal unya ni sakay og bus. Hapit na mi naabot sa mua dihang iya kong gipangutana. Tinutoy mong giingon nga ebidensya, ipapriso nimo sila? Igo lang ko nga nitan-aw sa layo og nanghupaw. Di ka na may akong gusto. Dili kadautan ang akong iplano nako para niya kundi para malipay siya. Ihatag na ako kambong ang iyang freedom. If you love him, set him free. Mo na akong buhaton. I let him go. Sakit, pero akong buhaton. Pila ka minutos sa nilabay ni Hunong ang bus ug naabot nami sa among lugar. Naglakaw pa pila ka minutos usapan ako nakita ang among balay ni Bong. Victoria, diri na lang siguro kukutob. Anyway, safe naman ka. Nalang ko'y naman dyan kasi mong balay. Para po matagaan kag panahon nga makapinsar sa sunod nimong mga lakang. I know nga kaya ra na nimo. Kana tanan, I trust you. Kaya ra na nimo. Matod pa ni Bong. Nagpasalamat ko niya og namahinasag ko sa akong mga luha. Mao na ba niya nga tong last kita? Pangutana ko pa niya. I don't know. What ang masayod o sa may tabuugma. Basta whatever happens, be strong. Tubag pa ni Gestoni unya ni talikod na siya.
Naglakaw hangtod nga nawa siya sa akong pananaw. Sa wa pa ko nisud sa amua, gitawagan ako sila si mama ug papa. Akong giingnan nga panahon sa amua kay doon ako importanteng isulti nila. Ug tuod man, dali ra kay nakaabot ang akong mga ginikanan ug gitawag po nila ang tanan akong mga anak sa gawas sa duha nga nagtrabaho didto. Diyang nagtapok na silang tanan, dito gisulti na ko tanan apil na ang unang higayon nga nasakpan ako si Bong nga may babay 4 years ago. Hangtod na sa akong nadiskubrian niya itong adlaw para doon na ebidensya gipakita na ko ang mga pictures sa akong kamera ug sa video ni Gistoni nga iyang gi-forward nako. Na-shock silang tanan ug puros di makatuo pero doon naman ko ebidensya. Naghilak ang akong mga anak kay di unta sila gusto nga maguba ang among pamilya pero unsaon man nako. Di nako kontrolado ang panghitabo. Siguro din niragyod kutog ang chapter sa mga kinabuhi ni Bong. Pagkaugma dayon naabot si Bong sa balay ug kaming tibok pamilya nagmeeting Papa Joe. Bahin sa among mga agreement sa bata ug sa iyang support financially. Salamat na lang kay peaceful raman ang mga utok na muntanan ug na-come up mi nga fair nga agreement. Si Bong ni offer nga bisan nagwa na mi ako pagyapon na tagiya sa balay. Padayon mi puyo didto sa among mga anak ug padayon pud ang iyang suporta sa kwarta. Way mausab. Ang kausaban lang mao nga di na kami pero libre gyapon siya nga makabisita sa bata o mga bata anytime nga iyahang gusto. Nasakitan biya gyapon ko pero nagpakalig-on lang ko para sa among mga anak nga mas labaw nga mapiktuhan. Naglisod gyud sila dawat pero may na lang kay nasla si mama ug papa. Wa mo biya nila ug sigig pasabot sa mong sitwasyon. Surprisingly nakasurvive ko Papa Joe. 1 year na nakalabay so sa panagbuwag ni Bong naka-adjust na ko. Ug nakadawat na sad ang among mga anak. Usa ka adlaw excited kay ko sa pag-abot sa kong duha ka mga anak gikan sa abroad. Nangandam na kundaan sa kung ihatag nila nga surprise party. Ginagmay lang gud nga hikay para salo-salo tibok pamilya. Samtang nagprepare ko sa pagkaon sige gring nga akong cellphone ug nagkaybaw ko sa nanawag. Way lain kundi ang kulit kaayo nga si Gistoni. Sige pamugos nga mori sa balay pero gibalibaran para makalikay sa chismis. Mananghid sa ko sa akong mga daga ha kung okay ra nila. Tubag ko pa nga tukang Gistoni gikan sa Pikas linya. Pero wa na ko mabuhat. Ang papananghid sa akong mga anak kay niabot si Gistoni o gipadayon sa akong mga anak. Nakalitan pa ko diyang kalit nga naglumbaanay o gakos na ako ang akong duha ka mga anak daga. Congrats ma ha, guwapo mo sab siya, bagay mamunduha. Matod pa sa akong mga anak. Si congrats ba si bagay, kahugaw niyo gunahuna oy. Friends lang ni Gistoni oy. Unya, hinaya na inyo mga tingog diha. Kay kabaw na mo diri. Ha, sa tua, makita gani nagbabay nga naay ko'y lalaki. Sumsuman day nas balita. Tubag ko pa nila. Ay da, sabay labot nila oy. Imo man ang kinabuhi. You deserve to be happy ma oy. Kung gusto ka anang lakiha, go na dayon pero dapat panggaon ka ana o di pasakitan ha. Matod pa sa akong mga anak Papa Joe. Igo na lang ko nalampiling, samtang nagtanaw kang Gistoni. Sayod min duha sa mga feelings usagusan niya itong mga higayuna. Purely friends sa good. But who knows, I'm not closing my doors. Usahay mas nindot kong inyong relasyon kutob gyud sa friendship. Kay dili limited ang inyohang lihok. Dili ka kontrolado o dunay freedom. Sayod min duha nga kung palapason pa namo ang among relasyon more than friends, diya na magsugod ang mga complications sa amoang sitwasyon. Ug sa pagkakaroon mao gyud nay among gilikayan nga magka-conflict. Ang stress, ang problems. Right now kontento na ko sa akong kinabuhi. Happy na ko sa akong mga anak, pamilya ug suod nga mga higala. Papa Joe, daghang salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat. Ug dinhi na lang kutob imong magtatampo, Victoria.